guys, Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng PSA birth online. For example, gusto natin kuhanan yung kamag-anak natin sa abroad. So pwede yun siya. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Panoorin nyo to, baka makatulong ito sa inyo. So simulan na natin. Okay, so mag-install lang kayo ng PSA Helpline sa inyong Google Play Store o di kayo download nyo sa Google. So ito yung makikita natin. So as you can see, nandito tayo ngayon sa psahelpline.ph. So, pwede natin yung i-search directly dun sa ating web browser. And then, ito yung makikita natin. So, ngayon, dito tayo ngayon sa Order Now. Okay. So, as you can see, meron ditong mga options kung ano yung kukunin natin o kung ano yung ipapadeliver natin. So, merong birth, marriage, sinumar, death, and sino-death. Okay. So, since birth yung kukunin natin, ayan, check natin yung birth or tap natin, then check lang natin itong box, then continue. Okay, so are you requesting for your own certificate of live birth or for someone else? So for example, meron tayong kamag-anak doon sa ibang bansa, so gusto natin kuhanan ng kanilang PSA birth. So dito tayo sa for someone else. Ayan, so halimbawa sa tatay natin, ayan, my father. So, select natin yung my father. Ayan. Then, ngayon, next lang natin. Okay. So, ito yung mga kakailanganin natin i-input dito sa baba. Ayan. So, continue lang natin. Okay. So, ayan. Ilagay natin dito yung gender natin. So, let's say male. Tayo yung kukuha. Your name. Ayan. So, yung kukuha yung ilagay natin dito. So, halimbawa ako, ayan. So, this is sample only. Okay. Ayan. Okay. So, yung birthday natin. Okay. Then, yung ID. So, ito yung ID na ipapresent natin pag-deliver ng ating PSA birth. So, depende na yan kung anong ID yung gagamitin nyo. So, halimbawa itong Philippine Identification System Digital ID yung EPIL ID natin. So, i-select natin yan. Then, continue. Okay. So, father's name. Ayan. So, again, this is sample only. Ayan. Okay. So, yung birthday niya. Okay. So, ayan. Then, continue again. So, yung mother's name or yung father's name. So, yung kung ano yung nasa birth, yung green na birth, yun yung ilalagay natin dito. Since kukuhanan natin siya ng kanyang birth or PSA birth, optional. So, pwedeng lagyan, pwedeng hindi. So, dito tayo sa last name. So, be sure na tama yung mailagay natin. Kung ano yung nasa green birth, yun yung ilalagay natin dito. Okay? Ayan. Then, continue. So, grandmother's name. So, yung lola natin. Ayan. Then, middle name. Okay. Ayan. Then, continue lang natin. Okay. So, your father's birthplace, kung saan siya pinanganak. So, halimbawa, Maguindanao. Ayan. Then, Sharipagwak. Okay, so continue. The purpose of your request, kung saan niya gagamitin. So, halimbawa, local employment lang. Or, dito sa Department of Foreign Affairs, apostille. So, nakadepende na yan. Or, pwede rin dito sa others. So, halimbawa, dito tayo sa foreign employment.
So, check natin kung ano yung mga requirements. Ayan. So, select natin kung anong country siya. So, halimbawa, Saudi Arabia. So, hanapin natin dito yung Saudi Arabia. Okay, so ayan. Then, continue. Okay. So, ito yung nationwide. Door to door. So, mismong ipapadala yung ating PSA Bird dun sa ating bahay. Ayan. So, pwede rin siya pick up. Ayan. So, we will inform you via email or SMS when your order is ready to pick up. So, maghihintay na lang tayo ng email or text dun sa ating number, registered number, kung pwede na siyang i-pick up dun sa ating, dun mismo sa PSA. Okay? So, nationwide, door to door. So, pwede naman. Pwede natin siya ipa-deliver mismo dun sa ating area kung sakop siya ng carrier. So, halimbawa, dito sa Cotabato. So, nandito lahat ng provinces. Okay, North Cotabato. So, halimbawa lang ito. So, Mijayap. Then, barangay. So, Poblacion 1. Barangay Poblacion 1 and zip code. Okay. So, ayan. Then, yung mobile number natin, ito yung pinaka-importante kasi dito tayo kukontak ng courier. Okay. Ayan. Then, email address. So, yung email address natin, ayan. Okay. Then, continue. So, check natin. Okay, so itong house building or house number. So, NA lang yan. Since wala, o hindi natin alam. Ayan. Then, continue. Okay. So, ito na ngayon yung sample certificate of live birth. Ayan. So, meron na siyang sample dito. Okay. So, 1 copy. Amount due niya is 365 pesos. So, check lang natin itong. Ito, ayan. Tap lang natin yan. So, I am the only one who will receive the document. So, kung tayo yung magre-receive, so dito tayo sa I am the only one. Kung ibang tao naman, meron tayong inassign na authorized person. So, dito tayo. Pero kailangan lang natin ng authorization letter. So, since tayo naman, okay, so ayan. Then, check lang natin ito, max. Then, continue. Okay? So, ayan. As you can see, ito na yung ating reference number. So, ito yung QR code. Pwede natin siya download and then, pwede tayo magbayad through GCash. Scan lang natin ito para mabayaran natin yung amount na babayaran natin. O pwede rin, credit card, GCash, Paymaya, and bayad online. So, pwede rin sa 7-Eleven, sa bayad centers, and then, Palawan, pawn shop. Okay? So, since this is sample only, hindi na tayo magbabayad, at least alam nyo na kung paano yung process ng pagkuha ng birth certificate ng ibang tao or yung kapamilya natin. Okay? So, pag nabayaran natin yon, marireceive na natin ngayon dun sa email natin yung copy and then, i-deliver na nila yung ating certificate of live birth mismo dun sa ating area. Okay? So, ganun lang kasimple. So, I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.